So ito dito tayo kay Peebles, no, at kay Kiko Barsaga na merong binulgar, no, si Peebles, mga kababayan, si Peebles Talakera patungkol dito sa pamilya ni Kiko. Actually mga kababayan, alam ko na din po 'yan, yung kwento na 'yan. Pero yung sa lula niya hindi ko alam eh. Pero doon sa tatay niya na lumuhod sa Malacanang kay Digong noon, alam ko 'yon. Mga kababayan. So ito po mga kababayan, pakinggan nyo po at panuurin nyo po itong tawag dito, binulgar ni Peebles ngayon mga kababayan na mayroon ngang patungkol ito kay patungkol ito kay Kiko Barsaga. Mga kababayan, Diyos ko po. Ala, eto na mga kababayan. Lagot. Meow, 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 meow. Ito na. Ayan na. Ma'am Leonela. Sinampahan ka ngayon ng kaso ni Sir Enrique Razon. Kiko. Ma'am Leonela, maraming salamat po sa iyong palipad. Thank you so much po. So ito na. Diba? Tapos ni Kiko, no? Lahat pinapatos. Ay, ako, sana makarating tong content ko kay Sir Razon. Sana daw makarating kay Enrique Razon itong content ni Peebles patungkol kay Kiko Barsaga. No, may ads po tayo po kayo mag-skip. Salamat po. So ito po, continue. Hindi na siya mahirapan. Alam niyo, noong 2016, dahil sa takot ng tsuhin ni Kiko Barsaga na mahuli siya sa droga sa Tokhang, noong 2016, ang pamilya sa side ng nanay ni Kiko Barsaga Mayor Jenny ay mga drug lords. Hala. Balitang-balita yan. Ano daw yun? Noong 2016 daw, yung tsuhin ni Kiko ay takot na matukhang. Kasi naalala nyo po mga kababayan, noong 2016, ang presidente po natin ay si Digongyo. So si Digongyo, meron nga pong programa na tukhang-tukhang. The Mr. Trililing 2.0, sabi ni Mixed Opinion. Sino po ba yung Mr. Trililing na yan? So ngayon mga kababayan, ayun na nga. Ang issue ni Peebles, noong 2016 daw, nung presidente pa si Digong, merong programa itong Oplan Tukhang or sa War on Drugs, na kung saan ang tsuhin daw ni Kiko sa side ng mama niyang si Mayor Jenny ay tumakas papunta ng ibang bansa dahil natakot matukhang kasi daw ang pamilya daw nito ay drug lords, sabi ni Peebles yan. Sa Dasmariñas, Cavite. O kilala daw yan. Lalo na yung lola. Lola. Ni Kiko Barsaga na nanay ni Mayora Jenny, na dating kapitan lang ng barangay, ay nakatira ngayon sa Orchard. Isang kilalang subdivision sa Dasmariñas, Cavite. Grabe grabe yung mga binulgar ni Peebles ngayon mga kababayan, grabe ito. Grabe. Hala, Diyos ko. Thorax, hello po sa'yo dyan. Sabi ni Peebles, ito daw pamilya ni Kiko sa side ng mama niya ay mga drug lords daw. Si Peebles may sabi, nag-react lang ako, nirepeat ko lang, inulit ko lang. Tapos, ito daw lola ni Kiko ay dating chairman lang sa barangay, ay nakatira na daw sa isang kilalang subdivision sa Orchards, no? Sa Orchard daw diyan sa Dasmariñas, Cavite. Naku po, ano yung Orchard, Kent? Subdivision po 'yan, parang Forbes, no? Parang ganun, parang Forbes. So, exclusive subdivision na actually yung Orchards, ito po i-search natin para hindi tayo magmukhang DDS. So ito po mga kababayan, ito po Orchards Subdivision. So ito mga kababayan, ang Orchards Subdivision ay ito po siya mga kababayan. Ayan, ganyan po ang hitsura ng Orchards Subdivision, no? So medyo maganda po yan siya. Tapos parang exclusive subdivision siya na medyo maganda-ganda nga, no? Tapos may golf course po 'yan sa loob. Na kung saan diyan daw nakatira ang lula ni Kiko Barsaga na dating chairman lang naman, no, sa Hampton Orchards, no? So diyan daw nakatira na nakakapagtaka daw at nakakagulat na kung saan ay barangay chairman lang naman daw tapos nakatira daw dito sa mamahaling bahay. Na which is mga kababayan, mahal po talaga ang mga bahay dyan kasi ano po yan kumbaga parang
para siyang duplex, no? Parang sa isang ganon, sa duplex, dalawang pamilya, pero maganda siya, malaki, no? Just, pareho dito sa amin, dalawa-dalawa siya, tapos parang townhouse, no? Pang mayaman talaga siya. So, madaling salita, for rich family lang talaga ang makakapag-afford, kay surang mahal po talaga. So, yun ang sabi ni merong golf course. may Dating kapitan lang ng barangay yan, ha? Alam niyo ba noong 2016, yung tsuhin ni Kiko Barsaga ay lumipat papuntang ibang bansa kasi natakot siya na matokhang. Dahil nga, eksena na ni Mama Jorda Hiloko, Digong is lilinisin niya ang droga in 6 months, at kaya natakot yung tsuhin ni Kiko Barsaga at lumipat papuntang ibang bansa kasi nga naging EJK ang eksena, tinutumba. Hala, bukod doon sa sinasabi ni Peebles na ang lola daw ni Kiko nakatira dyan sa may Hampton Orchards, dyan sa may Dasmariñas, Cavite, sa isang exclusive at yayamanin na mayroong golf course sa loob. Ang tsuhin ni Kiko, sa side ng mama niya na si Mayor Jenny, lumipad daw ng ibang bansa dahil noong 2016 may programa si Digong na tukhang-tukhang ipagurgur yung mga addictus. So ngayon natakot, gumora, umiska po, para hindi makasali sa gurgur. Naku, gaano ba katotoo yan, Pebbles? Naku, panindigan mo yan. Oo, sunod. Ito pa. So natakot siya matumba, ayun, tumakas yung tsuhin. Tumakas ang tsuhin. Tapos, Kiko Barsaga. Huwag kang eme. Yung side ng nanay mo, yung kay Mayora Jenny, yung sa lola mo, mga kilala kayong silang drug lords. Hala. Diba? Kapitan. Hala ka, Kiko Barsaga. Huwag ka daw eme, sabi ni Peebles. Kasi yung side daw ng mama mo, sa lola mo daw, mga kilala daw mga dragon. Naku, mga kilalang dragon, bumubuga ng apoy. Kahit wala kang nakikita, pero bumubuga ng apoy. Hala, Diyos ko. Mamiyasina ng Yokohama, hello po. Kaya pala laging meow-meow kasi bangag din pala yung pamilyang adik pala. Sabi ni Mang Winnie Fair. Hala, Diyos ko, malaking ito. Malaking tawag dito, malaking aligasyon ito kay Peebles. Naku po. Dami ng problema nung dalawa. Diyos ko po. Ayan na nga, mga kababayan. Binulgar na ni Peebles. Sige. Barangay yan. Bakit nakatira sa Orchard? Sir Enrique Razon, pa-check niyo po yan. Dating kapitan lang ng barangay, ang lola niya ni Enrique. At yung mga franchise ng Jerry's Grill, dyan. Hala. Ito pa. Yung may mga franchise daw, may mga businesses yata. Naku, may mga negosyo yata ito. 'di ba? Sabi niya may Jerry's Grill, ano pa? Saan banda ito, Pebbles? Sabi mo naman, may mga negosyo daw ito. Itong angkan ni Kiko. Bali-bali ako nga, may alam ako bali-balita ko may mall yata ito di ba? May mall daw ata ito sila. Hala ka, boom, panis, kuha mo, hala, pasabog ba yan? Pagkakaalam ko, may mall talaga yan sila. Pero hindi ko alam kung saan yung mall nila. Eto, continue. At iba't ibang Burger King, dyan sa may Aguinaldo Highway sa Welcome Dasmariñas. Hala? Yan, sa kanila din yan. Hala, may galap shoutout po mga kababayan. Nanay Minda, hello po. Ma'am Amira, hello po. Meron daw Jerry's Grill, Jollibee, Burger King. Diyan daw sa may Aguinaldo Highway, sa may Welcome Dasma. Naku, sa kanila daw pala yan. Hala, paldong-paldo pala. Kaya naman pala. Baka magpakamatay na yan, Ken, sa dami ng problema. Naku, Ma'am Arlene, bahala siya sa buhay niya. Oo, binulgar ni Peebles. Bukod sa mga mga dragon, may mga negosyo daw ito sa may Aguinaldo Highway. Naku, may Jollibee, Burger King, Jerry's Grill. Naku, bakit? Sige pa. Charot. Sa kanila din yan. Pa-check nyo po. Ang daming niyang business dyan at hindi nagbibigay ng permit yan si Mayora Jenny.
Oh, kaya pala ayaw daw magbigay ng permit ang nanay kasi gusto sila lang ang magkaroon ng business na ganun. Kaya ayaw bibigyan ng permit yung mga gustong mag-negosyo. Sa Continue. mga taga Dasmariñas na gustong mag-branches ng ibang mga ng restaurants dahil ang gusto nila sa kanila yan lahat. Yan. At ano ba yung nakalagay sa Pebbles Diary ko? Yung Ventura Mall. Ayan. Yung Ventura Mall na malapit sa De La Salle, sa La Salle University, sa kanila din yan. Sa kay mga... Ayun. Yan yung alam ko, yung mall, no? Yung Ventura Mall. Alam ko sa kanila talaga yan. Kasi nga, may nakapagsabi sa akin na sa kanila yan. Actually, wala na akong pakialam kung sa kanila yan or kung ano mang business nila, kung nagbayad naman sila ng tax. Walang problema yan. 'Di ba? Pero ang problema doon, yung hindi ka magbigay ng permit, kasi ayaw mong patayuan at magkaroon ng kompetensya, yun ang problema. Pero kung magtayo ka ng maraming business at nagbayad ka naman ng tax, di ba? Nagkuha ka naman ng tamang permit, hindi ka tax evader, so walang problema, di ba? Nako, yung mall, alam ko talaga, mga kababayan, yung mall sa kanila yun. Noon ko pa alam yan, yung malapit sa Lasal. May high-rise condo rin yan na yung The One. Yan, sa mga Barsaga rin yan. Yung high-rise condo na Dawan, no, sa mga hindi po nakakaalam, may Dawan din po na tinatayong condo ngayon dyan sa may Pasig. No, sa may Pasig na which is 6 million po per unit, no? At saka pwede ka ngang mag-invest doon na magkaroon ka ng unit tapos kumikita siya monthly, yung Dawan, no? Hindi ko alam hindi ko alam mga kababayan, bakit ka raw bumaliktad? Anong bumaliktad? Sinong bumaliktad? Mix ano to? Purimor. Sinong bumaliktad? Akala namin solid loyalista ka, bakit ka bumaliktad? Sino? Sinong bumaliktad? Anong pinagsasabi mong solid loyalista bumaliktad? Si Kiko Barsaga ito, ang topic ko dito. Paanong bumaliktad? Continue. Sa EAC at sa SMDC. Paano yan? Sir Enrique Razon, saan makarating sa ito ha? Para hindi na kayo mahirapan. Ayan ang sinabi ko na lahat. Si Kiko Barsaga yung mga eksena mo, Diyos ko. Meow, 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 meow. Meow, 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 meow. Di ba yung tatay mo yung lumuhod sa Malacanang? Ayan. Kay Duterte, nang dahil sa droga. Kasama kasi siya dun sa Matrix, yung sa listahan ng tokang list. Di ba? Actually mga kababayan, alam ko yan yung lumuhod yung tatay niya doon sa Malacanang. Kasi kasali nga siya doon sa drug matrix. Noon pa naman yan. Issue yan noon. At saka, panahon pa ni Digong yan, mamamatay na nga lang si Digong balik-balikan pa natin yan. Alam nyo naman kung may mga ganyang issue. Diba? Ang sa akin lang mga kababayan, naku po, Diyos mio. Naku, bakit bumaliktad si Kung Puno at Abante? Anong bumaliktad si Puno at si Abante? Anong pinagsasabi mo? Mix po, Purimor? Anong bumaliktad? Pinagsasabi niyong bumaliktad si Puno at si Abante? At saka kung babaliktad man sila, anong pakialam ko? Diba? Hindi ko naman kilala yung mga putang inang yan. Diba? Ano naman ngayon kung babaliktad sila? Ano gusto lang bumaliktad? Yung damit nila, na yung likuran nilagay sa harapan, yung sapatos nila patalikod, yung medyas. Ano ba? Anong klaseng bumaliktad ba yan? Pumunta kay Sara? Ayaw na kay BBM? Wala akong pake. Diba? Kahit nga ilagain nila si Sara, ibalot nila sa sa foil, tapos ilagay nila sa garapon, tas asinan, wala akong pake. Diba? Diba? Wala akong pakialam kahit bumaliktad sila. Kasi bakit? Anong paki ko? Anong makukuha ko sa kanila kung babaliktad sila? At sabi ko nga, kung mahal ninyo si Sara, ibalot ninyo, ilagay nyo sa taro, asinan ninyo, lagyan ng formalin para di mabulok. Diba? Wala kaming pakialam kahit pa lahat kayo magbaliktaran, anong mapapala namin? Bakit kung magbaliktaran ba lahat ng politician pupunta kay Sara, yayaman ba tayo? Sabi nila malabo na raw uusad ang impeachment ni Sara.
kapag ganyan nga usapin, kapag ganyan na salita, yung sabi nila ganun, walang katotohanan yan. Chismis yan. Sabihin mo na lang, chismis, ayon sa chismis, ganun. 'Di ba? Hindi yung sabi nila, magbigay kayo ng pangalan. Mahirap kasi yung sabi ni ganito, sabi ni ganyan, sabi nila. Tingnan ninyo dito, nagla-live tayo. 'Di ba? May pinakita tayo. O, isang tao, nagsasalita, nagaling kay ganito. Kasi kapag ganyan, utak didiis yung ganyan. Sabi nila, sabi ni ganun, sabi ni ganun, sabi raw ni ganyan, sabi daw ni ganun. Yung mga ganyan, allegedly, chismis yan. Maglagay kayo ng pangalan. Sino bang may sabi? Si Tarpulano? Oh, si Tarpulano, taga ganitong street, ito ang edad, o ayan ang itsura, ganun ang gupit. O, lagyan niyo ng label. Kasi mahirap yung sabi nila, sabi ni ganun. Utak didiis yung ganyan. Oh, yung mahirap daw umusad. Yung mga ganyang usapin, mga kababayan, yung mga ganyang kwento, mahirap paniwalaan yung ganyan. Oo, yung sabi nila, sabi ni ganun, sabi ni ganyan. Maglagay kayo ng pangalan. Oo, tapos pag naglagay kayo ng pangalan, i-search natin ngayon kung sinabi man niya yan, kung totoo mang sinabi, di tanggapin natin. O kung hindi naman niya sinabi at gawa-gawa nyo lang, hindi raw sila suporta sa impeachment ni BP Sara. Ayan na naman, sino ba yung mga raw na yan? Mix Purimor. Sino ba yung raw na yan? Mahirap kasi yung ganyan eh. 'Di ba? Mahirap yung raw, yung daw, yung sabi ni ganito, sabi ni ganito. Mahirap yung ganyan paniwalaan mo, Rimor. Oo, hindi katulad dito sa atin, live natin, di ba? Diyan si Peebles ang salita, pinakita natin. May binulgar patungkol kay Kiko. Diyos ko, Congressman Puno ang nagsabi. Hayaan nyo na kung si Congressman Puno ang nagsabi. Oo, statement niya yan. Wala tayong pakialam. Bakit nabubusog ba tayo? Kung si Puno man ang nagsabi, si Puno, nag-epal daw. Hayaan nyo na si Puno. Oo, kasi magiging bunga din yan. Diyos ko po, Puno Kaya yun po yun, mga kababayan, na kung saan binulgar ni Peebles na may ganyan palang baho, si Kiko Barsagan. Naku, kakaiba yan. Buti na lang hindi sa side ng tatay. Diba? Sunod, mga kababayan. Ano ba yung sunod, Kent? Eto. Eto mga kababayan, baka magulat po kayo. Live po ba to? Yes, live na live. Kaya nga ang daming DDS dyan ng mga bobo 'Di ba?